Magsimula na po tayo. Manalangin po tayo. Manalangin na po tayo. O Diyos, sa oras na ito, kami po ay patuloy na humihingi ng patnubay at gabay sa iyo. Samahan mo po kami. Patuloy na tulungan mo po ang mga kapatid na maging attentive sa pagsapit ng araw ng Wednesday. Huwag nilang kalimutan ang pakikinig ng iyong salita. Sa oras na ito, patnubayan mo po kami. Sino man ang mga nakatunghay na at nakikinig sa aming live stream, patuloy mo silang pagpalain. At lahat ng makikinig, Panginoon, kayo po ang bahalang magpala sa kanila. Kayo po ang nakakabatid ng puso ng bawat isa kung sino ang tunay na umiibig sa iyong salita. At nawa makasumpong ka ng mga ganitong tao na patuloy na pinananabikan ang iyong salita at patuloy na nagnanais na matutupan ng marami at patuloy na magamit mo sa gawaing pag-share ng iyong mga salita. Marami pong salamat sa iyong patnubay at sa iyong gabay. Ang tulong at patnubay mo ay sumagana, Ama. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Sige po, maraming salamat sa mga naka-tune in na. Inyo pong i-share sa inyong mga members ang ating pag-aaral sa gabing ito, no? Huwag po nating sayangin yung pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin na makapakinig ng libre ng salita ng Diyos, no? So, lagi natin i-take yung opportunity na meron nagtuturo ng salita ng Diyos, no? Ibigin natin ang kanyang salita dahil kung mahal natin si Jesus, dapat ibigin natin ang kanyang mga salita. Ito ang hindi natin mapaghihiwalay, si Jesus at ang kanyang salita, dahil si Yesu Kristo ang sinasabi sa John 1, ang word, no? Siya ang salita, siya ang berbo. So, makita natin na dapat mahalin natin yung berbo nito. Walang iba kundi ang salita si Jesus at ang kanyang salita, no? Okay, magsimula na po tayo. Lesson 4 na po tayo sa ating series of messages, no? Para tayo ay lumagos sa kalagayang espiritual, patuloy, no? Huwag niyo sabihin na, ay, alam ko na yan, no? Napakaganda at napakahalaga na nire-review natin yung mga basic teaching ng Bible para magamit din natin to sa ating pag-share sa ating mga kapatid, no? Sa ating mga kapatiran. So, Lesson 4 na tayo ngayon. Ang topic po natin, the true repentance. What is true repentance? Ano po ba ang tunay na pagsisisi, no? Kasi maraming umaattend sa church, maraming nagsasabing Kristiyano sila, pero hindi pa sila humahantong sa totoong tunay na pagsisisi. Baka isa po tayo sa mga nagsasabing Kristiyano tayo, pero hindi pa talaga natin hinahantong o hindi pa tayo humantong sa kalagayang tunay na pagsisisi, no? Okay, so lesson 1, magkaroon tayo ng review. Lesson 1, about introduction po natin yon, about salvation. Tapos, lesson 2 is about salvation. Lesson 3, the Lordship, ang ating bagong Panginoon. So, yung salvation, dito po yung pasimula. No, dito yung pasimula na nagkaroon tayo ng bagong relasyon sa ating Panginoon, no? New start, ito yung bagong simula. Nagkaroon tayo ng bagong simula, the new start, no? Sumunod yung lesson 3, Lordship, meron na tayong new master, bagong Panginoon, bagong sinusundan. Dati ang sinusundan natin ang ating mga sarili, tayo ang boss, tayo ang amo ng ating sarili. Baka hanggang ngayon, tayo pa rin ang amo ng ating sarili, no? Yung ano gusto mo, kung anong gusto mo, yun ang ginagawa mo. Kung anong gusto mo, yun ang sinusunod mo. Pero dapat kung totoong tayo ay nakakilala na sa ating Panginoon,
at siya ang ginawa nating Panginoon ng ating buhay. Iba ang Panginoon sa tagapagligtas. So napag-aralan po natin yung Lordship, reviewin niyo po yan, yung pagkapanginoon ng ating Panginoong Jesucristo sa atin bilang mga Kristiyano, no? Dapat hindi na tayo ang nasusunod, kundi meron na tayong bagong Panginoon, meron na tayong bagong Master, bagong sinusunod, no? So, at ngayon ay yung patungkol naman sa true repentance. Ang bago naman dito ay yung bagong direksyon. So, yung salvation, dito sinimulan yung new start, tapos yung salvation, new start, yung lordship, new master, at ngayon naman repentance, a new direction, bagong direksyon, no? Kapag nagsisi tayo talaga, yung totoong-totoo na pagsisisi talaga sa ating mga kasalanan, kasi maraming nagsabi, nagsisi naman ako, pero dapat kung totoong nagsisi ka, tayo'y magkakaroon ng bagong direksyon sa ating mga buhay. Ito ang tunay na pagsisisi, magkakaroon tayo ng bagong direksyon sa buhay na ito. No? When we surrender our lives to God, sa ating Diyos, sinurrender natin ang buhay natin sa Kanya, ang bagong direksyon natin, tayo ay sumunod sa ating Panginoong Jesus. Pero kung sinasabi mong nagrepent ka sa iyong mga kasalanan at hindi ka pa rin sumusunod sa Panginoon, na doon ka pa rin sa pagsunod sa kasalanan at pagsunod sa sanglibutan, hindi ka magkakaroon ng new life. Kasi kinakailangan, kung totoo tayong nagsisi sa ating mga kasalanan, nagrepent sa ating mga kasalanan, sinurrender natin ang ating buhay sa Kanya, at tayo ngayon ay merong bagong buhay, no? At pagka mayroon ka ng bagong buhay, meron ka ng new community, no? So, ibig sabihin, andyan na, umaattend ka na ng church, o sumama ka na sa mga small group, sa mga cell group natin, no? May mga cell group po pala tayo, mga leaders, pakisipagan po natin na nagabayan, patnubayan ang ating mga members, no? So, responsibility po natin yan, na yung mga 10 miyembro na inatang sa atin, responsibility po natin yan sa ating Panginoon, no? So, sa pamagitan nito, natututo po tayong lumago, at makilala natin ng husto ang ating Panginoong Hesukristo, no? So, sabi sa Acts 2:38, basahin nga po natin, Gawa 2, talatang 38, no? Sabi sa Acts 2:38, verse 38 ng Acts 2, sabi po dito, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, ang sigaw ni Pedro nung pagkatapos na mabautismohan sila ng banal na Espiritu, no, boldly na sinabi niya, repent, magsisi kayo sa inyong kasalanan. So, yung pagsisisi na ito, alam natin na dapat tayong magsisi dahil ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwatian ng Diyos, no? Ang ating kasalanan ay nag-lead sa atin sa tinatawag na eternal separation, na tayo ay mapapariwala, tayong lahat ay mapapahamak, na tayo'y nahiwalay, no, sa Diyos, no? Until hanggang sa tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos, no? Kinakailangan na maggawa po natin to kung tunay talaga tayong nagsisisi. Dahil kung hindi po natin gagawin to, ang bawat step natin sa ating buhay na hindi natin gagawin yung pagsisisi ay magiging wrong direction, no? Palayo tayo ng palayo. Excuse me. Palayo tayo ng palayo sa ating Diyos, no?
So, kinakailangan, kung totoo tayo nagsisisi ating mga kasalanan, tatalikuran mo ang kasalanan at patutunguhan mo ang bagong direksyon. No, magkakaroon ka ng U-turn. Halimbawa, nandito ka, etong kasalanan sa harap mo, tatalikuran mo ang kasalanan at tutunguhin mo ang Panginoon, haharapin mo ang Panginoon at susunod ka sa Kanya. So, ito po ang tunay na repentance. Nagsisimula ito when we are truly sorry for our sins. Yung talagang nagsisisi ka sa lahat ng mga kasalanang nagawa mo. No? Alam mo na marami kang kasalanan na nagawa sa Diyos. Kinakailangan pagsisihan mo ito. Sabi nga, yung godly sorrow na ito, yung Diyos na nakalungkutang ito ay naghahatid o nagpo-produce to ng repentance, ng pagsisisi at pagbabago ng buhay. No? So, listen, tandaan po natin yan. Sapagkat ito po ay maganda natin i-share sa mga taong inaakay po natin sa Panginoon. So, ang totoong pagsisisi ay nagdudulot ng paglayo sa Diyos at pagharap kay Kristo, pagsunod sa Kanya at sa Kanyang salita at nagbubunga to ng pagbabago ng buhay. No? Sabi sa 2 Corinthians 7, 2 Corinthians 7, verse 10, sabi sa talatang Gs ng 2 Corinthians 7, sabi, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot naman ay humahantong sa kamatayan. So, may tinutukoy po dito na dalawang kalungkutan. Yung godly sorrow, yung kalungkutan na buhat sa Diyos ay naghahatid sa atin o nagbubunga to ng pagsisisi at pagbabago. So, ang totoong pagsisisi ay merong resulta. Ano po yun? Nababago ang isip, ang puso, ang pagkatao ng isang tao na tunay na nagsisisi. Ngunit, ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. No? So, ang totoong pagsisisi ay nagdudulot ng paglayo sa kasalanan at pagbabago ng buhay. Ito ay naghahatid sa atin para magsisi, yung godly sorrow. Pero yung kamunduhang kalungkutan ay nagdudulot ng kamatayan. Diba? Minsan, ano yung madalas mo ikalungkot? Nalulungkot ka kasi hindi mo nagawa yung bagay na yung mga, sabi mo, hindi mo magawa yung mga dating bagay na ginagawa mo nung wala ka sa Panginoon. Dapat kinalilimutan natin yun. Hindi mo nagagawa yung mga bisyo mo, yung mga kaibigan mong nag-aakay sa'yo sa kasalanan, no? Nalulungkot ka kasi nawala sa'yo. Pero godly sorrow ay naghahatid sa atin sa kamatayan. Pero yung godly sorrow ay nahatid sa atin sa pagsisisi, pero yung worldly sorrow ay naghatid sa atin sa kamatayan. No, sorry, mali yung nasabi ko, ulitin ko. Yung godly sorrow ay naghatid sa atin para tayo magsisi at magbago. Pero yung worldly sorrow, yung kamundong kalungkutan ay naghatid sa atin sa kamatayan. No? So, it brings death. Opposite sila. Magkaiba yung godly sorrow at yung worldly sorrow. No? Walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos ang binubunga ng worldly sorrow. No? So, masama ang ginawa mo, pero nagpapatuloy ka pa rin sa kasalanan, no? Yan po ay hindi totoong repentance, na alam mo may kasalanan ka, pero ginagawa mo pa rin at nagpapatuloy ka pa rin sa kasalanan. Maraming tao ang ganyan, di po ba? Na hanggang ngayon, na sinasabi nila Christian sila,
Pero, nagpapatuloy sila sa kasalanan. Walang repentance, walang pagsisisi, walang pagbabago ng isip, walang pagbabago ng salita, walang pagbabago ng aksyon. So, hindi sila nagbubunga, no? At nagpapatuloy sila sa kapahamakan at kasalanan. Napakadelikado po na hindi po natin inaamin sa harapan ng Diyos ang ating mga kasalanan. No, minsan nakikinig tayo ng mensahe, pinapaalam po ng mga ginagamit ng Diyos, yung pinaalam ng Diyos sa kanila, yung kalagayan ng church, pero pag narinig natin yung mga saway, narinig natin yung mga ganung bagay na pagtutuwid, ayaw nating tanggapin. Naiinis tayo, naiirita tayo, at hindi tayo nagsisisi. Pag hindi natin ginagawa yun, tayo po ay magpapatuloy sa kapahamakan. So, yun po yung pag-aalala ko na yung mga miyembro ng Jesus of True Light Church ay baka nagpapatuloy po sa pagbibingi-bingihan na ayaw nilang tanggapin yung kanilang ayaw nilang tanggapin yung mga bagay na sinasabi ng Diyos para sila ay magsisi. Magpakumbaba tayo, magsisi tayo, at hindi tayo magpapatuloy sa kapahamakan, kundi papatawarin tayo ng Diyos kung tayo nagsisi ng tapat at magkakaroon tayo ng bagong buhay. No? Kaya nga hindi nababagong iba kasi hindi naman nila inaamin yung kanilang pagkukulang, hindi nila inaamin yung kanilang kasalanan. No? Napakadali lang makinig ng live stream ng salita ng Diyos. Yung iba, libre na ito. Yung iba, hindi pa rin nakikinig. No? Isang kalungkutan po yun sa Diyos. Ako nga, nalulungkot pag nakikita ko, kakaunti-kaunti na naman ang nakikinig. No? Ako nga, nalulungkot din lalo na ang Diyos. Kasi salita niya to eh. Nagpapagamit lang ako. Lagi ko sinasabi, Diyos ko, gamitin mo po ako. Kung ano yung gusto mong ipasabi, kung ano yung gusto mong ipaalam sa kanila, gawin mo lang po akong daluyan, no? So, pero, bakit tayo nagbibingi-bingihan? Bakit ayaw nating tanggapin yung katotohanan, yung salita ng Diyos? Bakit ayaw nating mag-repent? Bakit ayaw nating magbago, no? Sasabihin ko po sa inyo, mananatiling nakatindig po ako na hanggang si pinapasabi sa akin ng Diyos na ayusin natin ang ating paglakad, ayusin natin ang ating buhay, lagi niyo po akong maririnig na papaunawa sa inyo, sasabihin sa inyo kung ano yung ninanais ng Diyos na sabihin natin. No? Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag tayo magbingi-bingihan. Wag nating isara ang ating mga tenga sa pakikinig na salita ng Diyos, no? Wag ibigin natin yung mga aral na kung saan mag-aayos ng ating buhay, no? Maraming mga preacher ngayon na hindi nagpipreach ng patungkol sa kabanalan. Marami ng mga preachers na hindi nagpipreach patungkol sa pagtuwid ng buhay. Dahil iniisip nila baka kumonti ang miyembro nila, iniisip nila baka konti na lang ang mag-tithes and offering. No. Hindi tama. Kundi, aanin natin mga bagay na yun kung hindi naman papasok sa langit. Yung mga taong ito, yung mga taong pinagpapagala natin. Mga kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon. No? Ito, mapapakinggan nyo. May-replay nyo po ang mga salita ng Diyos na ito. Pero kung huli na ang lahat, dapat hanggat andyan pa, ang Diyos ay nagpapatawad pa ng ating mga kasalanan. Darating ang panahon, pag nawala na mga Kristiyano sa lugar na ito, pag dinagit na ng Panginoon, pag natapos na ang rapture, wala na po na ibig sabihin wala na kayong maririnig na mga itong aral. No? So mga kapatid, pag gawin natin, pagdili-dilihan natin yung mga salita ng Diyos, balikan nyo yung mga dating mensahe, ibigin ninyo ang salita ng Diyos. Kung ako nga, no, halos lahat ng mga mensahe na
na binibigay ng Diyos, pinakikinggan ko uli. Kahit minsan ako na yung ginagamit niya, nire-replay ko uli, pinakikinggan ko, ninanamnam kong mabuti ang salita ng Diyos. At ako'y nabibless, ako'y napapalakas ng salita ng Diyos. No? Sabi sa Psalm 32 verse 5, tingnan po natin to. Kawikaan o mga awit 32 talatan 5, sabi po ni David, then I acknowledge my sin. Tinan niyo po si Haring David. Kaya po siya tinawag ng Diyos na lalaki na malapit sa puso ng Diyos. Dahil ina-acknowledge niya, kinikilala niya na nagkasala siya, nagkamaling siya. Sabi niya, to you and did not cover up my iniquity. Hindi niya kino-cover, hindi niya tinatago ang kanyang kasalanan, kundi pinapahid niya sa harapan ng Panginoon. And I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. No? Ayaw niyang takpan lang. Minsan tayo, ganun tayo, kahit alam mo may kasalanan ka, ginagawa ng maraming mga tao ngayon, tinatakpan lang. Nagsisimba linggo-linggo, nagtatides linggo-linggo para matakpan yung kanilang mga kasalanan. Pero hindi iyon ang kalooban ng Diyos. Ang sabi ni David, I acknowledge my sin. Inaamin ko yung mga kasalanan ko. Ba't hindi natin aminin? Ang mga taong ayaw umamin ng kanyang kasalanan ay ma-pride. Dapat kung tunay kang Kristiyano, wala na yung pride sa'yo. Hindi ka na nasasaktan. No? Kundi kinagagalak mo na ikaw ay tuwirin. Kinagagalak mo na ikaw ay sawayin. Ayaw mong pagtakpan yung mga kasalanan mo, kundi pinagsisisihan mo ng mabuti ang iyong mga kasalanang nagawa. Totoong pinagsisisihan mong mabuti, no? Kaya ito ang pagkakaiba ito ang difference ng godly sorrow at yung worldly sorrow. Ano yung difference nila? Yung fruit, yung bunga, no? Okay, so ang pagkakaiba nila ay yung bunga. Pag nagsisi ka ng totoo at tinalikuran mo ang iyong kasalanan, ang resulta, no? Pagbabago. Sa Acts 20 at Acts 26 verse 20, sabi po dito ni Pablo, I preach that they should repent, no? Nangangaral ako. Ito yung ipinangangarap talaga ng mga preacher. Dapat yung mangaral siya para yung mga tao ay magsisi. No? Ako din po, ito din pong pinakananais ko, nangangaral po ako para yung mga tao ay mahatid sa pagsisisi. And turn to God at muling bumalik sa Diyos. And demonstrate the repentance by their deeds. At ipakita nila sa pamagitan ng pagbabago na yon yung totoong pagsisisi nila. Dahil ang resulta ng totoo nilang pagsisisi ay yung pagbabago ng kanilang buhay. No? Dati-dati, puros masama, puros kasalanan ang ating ginagawa. Ngayon, puros ninanais mo ay makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. No? So, ito ang tunay na pagsisisi. No? Turn to God. Tayo ay muling bumalik sa Diyos. Tayo ay muling humarap sa Panginoon upang sumunod sa Kanya at sa Kanyang mga salita. No? Sabi sa Matthew 3 verse 8, naalala ko po, ito po yung preaching ni John the Baptist na sinasabi niya, siya po ang forerunner ng ating Panginoon bago si Jesus magpakilala o makilala, no? Si John the Baptist ang nagpakilala kay Jesus. Sabi, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Boldly na sinasabi niya, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Dahil nalalapit na ang kaharian ng Diyos. No? Yung kaharian ng Diyos dito, akala ng mga Hudyo, akala ng mga tao ng mga Hudyo, ay darating na yung isang lalaki na may korona na nakasakay sa puting kabayo. Pero hindi nila alam na si Jesucristo ang tinutukoy na Messiah. No?
Sabi niya, repent. At sabi niya sa Matthew 3 verse 8, sa Matthew 3, dahil lumapit ang mga Pariseo, nagtitingin-tilingin sa lahat dahil si Juan Bautista ay nagbabautismo sa tubig, sa pagsisisi. Yung mga tao nagsisisi ay nagpapabautismo sa tubig. At gusto rin nilang siguro magpabautismo. Pero ano sabi ni John the Baptist sa kanila? Repent! Produce fruit on keeping with repentance. Ibig sabihin, patunayan muna ninyo. No? Patunayan ninyo sa inyong buhay na kayo'y nagsisisi. Dapat ganun tayo. No? Kaya nga po tayo ngayon hindi nagdaos po ng water baptism kasi dapat may patunayan muna kayo bago kayo magpabautismo. Dapat mapatunayan ninyo na tunay na kayo'y nagsisisi, na humihiwalay sa kasalanan at sumusunod sa Panginoon. Tama po. Dapat po itong maging resulta ng totoong repentance natin. Hindi lang sabi, Lord Jesus, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Tapos kinabukasan yung kasalanan na ginawa mo, gagawin mo na naman. Uulitin at ulitin, araw-araw inuulit. Kundi, change of mind, nababagong isip mo. May pagbabago nararanasan ka, no? So, yung godly sorrow na repentance ay may resulta. Ang resulta, pagbabago ng buhay. Bibigyan ko kayo ng isang example, napakagandang example or larawan ng tunay na pagsisisi. At makikita natin yan, masusumpungan natin yan sa Luke 15:11 to 54 o 24, no? Yung patungkol sa alibughang anak, no? Ito ay nagpapakita ng true repentance na yung prodigal son, yung bunsong anak, ay nahantong na ma-realize niya yung kanyang nagawang pagkakasala, no? Dahil huminingi niya sa kanyang mabuting ama ang lahat ng kanyang yaman, no? Yung kanyang, ang tawag doon, yung kanyang mana, no? Yung mana niya, hiningi niya sa kanyang tatay. At binigay naman yun ng kanyang tatay kahit buhay pa siya, no? So, nagpakalayo-layo siya, lumayo siya sa kanyang ama, sa kanyang pamilya, ginastos niya yung pera na nakuha niya sa mga paluging paraan, sa kalagayan ngayon, sinugal niya, ng babae siya, halos nagbisyo siya, kung saan niyang ginamit yung pera, na parang hindi niya alam na mauubos yung pera niya, pero madaling maubos ang pera. So, nang wala na siyang pera, naubos ang kayamanan, tinalikuran siya ng kanyang mga kaibigan, nawalan na siya ng mga kaibigan, nawalan siya ng mga taong sumusunod na sa kanya, at halos, no, anong ginawa niya? Yung nagtrabaho siya, ang kanyang trabaho, halos ay nagpapakain ng mga baboy, at halos yung pagkain ng baboy ay kainin niya dahil sa gutom. So, ang ginawa niya, nagsisi siya. At yung kanyang ginawang pagsisisi ay true repentance. Bakit? Tinalikuran niya yung masama niyang gawa. At nagbalik loob siya sa kanyang ama. Na sabi niya, babalik ako sa kanyang ama at sasabihin ko, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tanggapin mo na lang po ako bilang iyong mga alipin. Dahil ako ay isang masamang lalaki, masamang anak. So, tinalikuran niya ang kanyang kasalanan at lumapit siya sa kanyang ama. No? Na para bang tinalikuran niya ang kanyang kasalanan at lumapit siya sa Diyos. At ang ginawa ng kanyang tatay, niyakap siya. Sabi, itong anak ko ay patay na pero nabuhay siyang muli ngayon. Paghanda natin siya, bigyan siya ng magandang damit, bigyan siya ng singsing, bigyan siya ng panyapak. Sabi, sapagkat ang aking anak ay dating patay, dapat ngayon ay muling nabuhay. Yan ang kalagayan natin. Nang tayo makasalanan pa, tayo patay sa harapan ng Diyos. Datapwat nang tayo magsisi at magbalik loob sa Diyos, tayo yung binigyan niya ng buhay.
no? At tandaan po natin lahat ng anumang kasalanan na gawa natin sa Diyos, kahit pinakamasamang kasalanan, pag tayo lumapit sa Kanya, nagpakumbaba sa Kanya, papatawarin tayo ng Panginoon, no? So ito ang totoong pagsisisi. Nakita natin sa lalaki, bunsong anak, no, tumalikod sa kasalanan at hinarap niya ang kanyang ama. Excuse me. Harapin natin ang ating Diyos at sumunod tayo sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Sabi sa Acts 3:19, repent then and turn to God so that your sin may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. No? Buburahin ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Kung tayo magsisisi, pinangako ng Panginoon, anumang kasalanang nagawa mo, malaking man, para bang sabi mo, wala nang kapatawaran yung kasalanan mo, pero meron. Buburahin ng Diyos ang ating mga kasalanan pag nagsisi tayo at handa tayong magbago, no? At ang sabi, pag nagawa natin yun, tayo marerefresh. Tunay na papayapa ang ating mga puso at isipan, no? When we repent and ask for forgiveness, God will cleanse us and make us brand new. Gagawin niya muli tayong bago, no? So, malilinis tayo, lilinisin niya tayo, dadalisayin niya tayo, magiging busilak muli ang ating mga puso at magiging banal sa harapan ng Diyos. Sabi unang 1:9, if we confess our sin unto Him, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all our unrighteousness, no? At pangalawang bahagi, no? Sabi, ang kahalagahan ng pagpapatawad naman sa iba. Yung first part ay yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Na tayong lahat ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya nga, yung second part, kung tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, magpatawad rin tayo sa mga taong nagkasala, nagkamali, nakasakit sa bawat isa sa atin. Sino man ang nagkasala sa atin, ay dapat lang natin patawarin. Dapat lang natin silang patawarin dahil pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan, no? Kung pinatawad ka ng Diyos, dapat magpatawad ka. Sabi nga sa panalangin, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad mo sa amin, sa amin na nagkasala laban sa iyo, no? Kahit yung mga tao na yon ay hindi humihingi ng tawad sa atin, patawarin natin sila sa ating mga puso, no? Sa lahat ng kasalanan na gawa nila sa atin. Para din yun sa iyo, kapatid, para magkaroon ka ng kapayapaan, no? Okay, no? Sabi sa Matthew 18:21-22, sa panghuli na po ito, sabi ni Pedro, no? Sabi ni Pedro kay Jesus, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Sabi ni Pedro kay Jesus, ilang beses ko papatawarin yung aking kapatid na nagkasala laban sa akin? Hanggang 7 beses ba? Kasi nung unang panahon, yung mga Bible scholar, yung mga Pariseo, mga religious people noon, hanggang 3 times lang sila nagpapatawad. Pero dinoble pa ni Pedro, dinagdagan pa niya ng isa. So hanggang 7 times ba? Pero sabi ni Jesus, hindi ko sinasabing 7 beses. I tell you, but 70 times 7. Ano ibig sabihin ng Panginoon nito? 7 times 7, kung titinan natin, 490 times yun. Pero ibig sabihin ng Panginoon, kung magkasalang tao at hingi siya ng tawad, sabi, patawarin natin siya. Unlimited. Hindi mo na dapat bilangin pa kung kailan at pagtapos ng 498 tapos na. So, ang limited, ang kailangan hanggat humingi sila ng tawad, magpatawad ka. Kahit hindi sila humingi ng tawad, magpatawad ka, no? Pagkat tayo rin naman ay pinatawad ng ating Ama na nasa langit. Kasunod ng verse na ito ay sa Matthew 18:23-25 ay yung kasaysayan patungkol sa
hindi mapagpatawad na alipin. Ang sabi, may alipin A, bigyan natin palangalan na alipin A. May utang siya na 10,000 talento sa hari. Nagpatawag ang hari sa lahat ng mga taong may utang sa kanya. At itong lalaking ito na alipin A ay nagmakaawa sa hari. Mahal na hari, patawarin mo po ako. Wala po ako mababayad sa iyo. No? Humingi siya ng tawad, nagmakaawa siya sa hari. At ano ginawa ng hari? Yung kanyang utang na 10,000 talento ay pinatawad ng hari. Gano'n ba kalaki ang 10,000 talento? Ang isang talento ay nangangahulugan ng 60,000 denari. Yung denari ay currency nila ito. Kumbaga sa atin ay peso, no? Sa kanila, denari ang tawag sa pera nila. Yung isang talento ay nangangahulugan ng 60,000 denari, no? At ang sweldo ng isang pangkaraniwang tao nung unang panahon, sa panahon na yon, ay 1 denari. So, ang isang denari sa kanila ay nangangahulugan ng 60,000. So, ang utang ng alipin A ay 60 million denari. No? So, kasi isang talento ay nangangahulugan ng 6,000 denari. Ang utang niya ay 10,000 talents, no? So, kaya ang halaga nun ay 60 million denari. Na kung pagtatrabahuhan niya ang 60 million denari, ito ay 60 million days din. No? Nakuha natin, 60 million days din niyang pagtatrabuhan yun. Siguro patay na siya noon. Pero, naging zero. No? Dahil pinatawad siya ng hari, naging zero ang kanyang utang. Okay, may utang ka sa akin 60 million denari, okay, pinapatawad na kita. Pero ito po ang problema. Yung alipin A, nang lumabas siya, nakita niya yung kanyang kapwa alipin, si alipin B, na may utang sa kanya na 100 denari. No? So, nang makita niya ito, pinilit niyang magbayad yung kanyang alipin, kapwa alipin, si alipin B, magbayad ka sa akin. Pinagsalitaan niya ng masasamang salita at halos bugbugin niya ang lalaking to. Galit na galit siya, sinakal niya at siya galit na galit. Alam niyo po ang nangyari? Ang sabi, yung balitang ito ay nakarating sa hari. Kaya ang sabi ng hari, tawagin niyo si alipin A. Pinatawag. Eto na, sabi sa verse 32, nasa harapan na ng hari si alipin A. At sabi ng hari kay alipin A, eto po, makinig po kayo. Anong sabi ng hari kay alipin A? Napakasama mo. Ulit natin, napakasama mo. Sabi ng hari, napakasama mo. Pinatawad kita sa utang mo sa akin dahil naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka ring maawa sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang mabayaran niya ang kanyang utang. At ang sabi sa verse 35, gayon din ang gagawin sa inyo. Ulitin ko, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sino nagsasalita nito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos pusong papatawarin ang inyong kapatid. Hindi niya pinatawad. Alam niyo po kung gaano kalaki yung 60 million denari sa pera ng Pilipino, sa peso? Ang 60 million denari ay nagkakahalaga ng 1.8 billion. Lahat yun pinatawad ng hari sa kanya. At yung utang ng alipin B sa kanya ay 100 denari ay nagkakahalaga lang sa pera natin ng 1,800 pesos. Biruin nyo, pinatawad siya ng hari sa napakalaking kayamanan. Tapos hindi niya ginawang patawarin ng kanyang kapwa na nagkasala, na may utang sa kanya. Mga kapatid,
kalooban po ng Diyos na magpatawad tayo sa mga taong nagkamali, nagkasala sa atin. Dahil pinatawad tayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hebrews 12:15, sabi po dito, see to it. Tingnan ninyo, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Ibig sabihin, huwag kayong magtanim ng sama ng loob, magpatawad ka na. Sa English, that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Huwag ka daw, magkaroon ng bitterness, ng sama ng loob. Dapat binubunot po yun, yung root na yun. No? Alam nyo, laging dalawa magkasama ito. No regret. Repentance is turning away from sin. Ito'y pagtalikod sa kasalanan and turning to God. No? It means no looking back. Huwag na tayong tumalikod pa. Kung nasa daan na tayo ng matuwid, nasa daan na tayo ng Panginoon, tayo ay tumutungo sa Kanya, sumusunod sa Kanya, huwag na tayong bumalik pa sa kasalanan. Huwag nating panghinayangan o pagsisihan, no? Nagawa nating talikuran ang kasalanan, no? Godly sorrow, sabi 2 Corinthians 7 verse 10, brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. No? Mga kapatid, so napaka daling gawin kung tayo po'y susunod sa Panginoon. Mahirap gawin kung hindi ka susunod sa Kanya. No? Is your life going in a new direction? Bago na ba ang pinatutunguhan mo? New direction na ba? No? Tandaan po natin, magsisi tayo ng tunay at tapat at anumang pagkakamali na pinagsisihan mong tapat ay mayroong resulta, pagbabago ng buhay. No? Yan po ang hanapin natin. True repentance, pagtalikod sa kasalanan at pagtalikod sa kasalanan at pagtungo kay Kristo Jesus, pagsunod sa Kanya at sa Kanyang mga salita na nangangahulugan ng pagbabago ng buhay. Amen po ba? I-apply po natin ang salita ng Diyos na ating naririnig at magkakaroon kayo ng mabuting bunga. Manalangin po tayo. Panginoon, napakaliwanag ng iyong mga salita sa oras nito. Patuloy na maintindihan ng bawat isa ang katotohanan na nagmumula sa iyong salita. Lord, alam namin malapit ka nang dumating, kaya ang pag-aakay mo sa amin ay patuloy na sumunod sa iyo, sumunod sa iyong mga salita. Tulungan mo ang bawat isa na magpakumbaba, alisin ang anumang pride, at dalangin po namin sa mga araw na ito, gisingin mo ang bawat isa na patuloy na nagpapakasarap sa kasalanan, nagpapakasarap sa gawa ng mga sanlibutan, at hindi nila binibigyan daan ang iyong mga salita, ang pagkilos mo sa kanilang mga buhay. God Almighty, hinihiling namin sa iyo na patuloy na kaawaan mo po at kahabagan mo po ang bawat isa. Tulungan mo po na patuloy na mahatid kami sa tunay na pagsisisi na nangangahulugan na pagtalikod sa kasalanan at pagtungo sa pagsunod sa Diyos kay Kristo Jesus at sa kanyang mga salita at nagreresulta ng pagbabago ng buhay. Huwag pumasok sa kanan at lumabas sa kaliwa, kundi patuloy namin sa aming mga puso. Pagbulay-bulayin namin habang kami nakaupo, habang kami nakatindig, habang kami naglalakad, habang kami nakahiga. Pagbulay-bulayin namin ang iyong mga salita. At patuloy na i-apply namin ang mga salita mo
sa aming mga buhay. Sino man may mga sakit at karamdaman, Thou art the healer. Kayo po magbigay ng lunas sa kanilang mga sakit at karamdaman at magbigay ng solusyon sa kanilang mga problema, sa kanilang mga pangangailangan. Hindi mo pababayaan ng sino mang sumusunod sa iyo, naglilingkod sa iyo, nagtatapat sa iyo. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Kayo po ang gumawa ng dakilang bagay at himala sa bawat isa na sumasampalataya sa iyo. Lord, we love you. Mahal ka namin at patuloy na mamahalin ka namin ang iyong mga salita at ang iyong iyong paggalaw at pagkilos sa aming mga buhay. I-bless mo po ang bawat nakinig at makikinig pa. Pagpalain mo po ang bawat kapatid na patuloy na sumusunod sa iyo, sa iyong salita at sa iyong kalooban. Panginoon, sino man ang nagmamataas, Panginoon, baguhin mo po ang kanilang mga puso't isipan at patuloy na magpasakop sa aming Panginoong Jesucristo at sa salita niya. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Alam namin, hindi babalik ang salita mo na walang bunga, kundi gaganap sa lahat ng mga taong pinuntahan ito, Panginoon. God, patuloy na makasumpong ka ng mga tao na nagmamahal sa iyong labis at nagmamahal sa iyong mga salita. Kilala mo po kami. Ayusin mo po ang aming mga lakad, ang aming mga daan, kung nagkukulang at nagkakamali. Salamat po sa iyong kahabagan, sa iyong awa. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang patuloy na nakikinig na iyong salita at gumaganap ng iyong mga salita. Salamat po, Ama, sumayo ang kapurihan, kalwatian, karangalan sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Amen po.